Nagsisimula ang kwento ng tawagin ng Demon Lord ang kanyang 4 na dakilang elite generals ng kanyang hukbo. Ang una niyang tinawag ay si Olandra, ang Inferno Assailant. Ang pangalawa ay si Nob, ang Bastion. Ang pangatlo ay si Silid, ang Archmage of Storms. Ang pang-4 ay isang tao na idineklarang magiging bahagi ng lakas at paninindigan ng kanyang hukbo. Siya ang bagong piniling elite general na tutulong sa Demon Lord upang masakop ang mundo. Siya ay isang kaluluwa na tinawag mula sa ibang mundo na magkakaroon ng makapangyarihang kontrol sa mga overseas. Natapos ng Demon Lord ang pagtawag sa kanyang elite general at inanunsyo ang pagdating ni Donazuki, ang overseas manager. Isang mabilis na pagbabalik-tanaw ang nagpakita na itinuturing ni Donazuki ang sarili bilang isang walang saysay na salaryman. Punong-puno siya ng pag-asa nang simulan niya ang kanyang unang trabaho, ngunit ang lahat ng iyon ay mabilis na nauwi sa wala. Napansin ni Donazuki na ang kanyang mga kasamahan ay napo-promote habang ang lahat ng kanyang ginagawa ay hindi napapansin. Isang araw, lalo pa itong lumala nang siya ay utusang magtrabaho sa ibang bansa. Kinaawaan siya ng kanyang mga kasamahan dahil ipapadala siya sa lugar na itinuturing na sementeryo para sa mga talunan. Sinubukan ni Donazuki na manatiling positibo, ngunit mabilis niyang natuklasan na ang planta ng kuryente kung saan siya ipinadala ay magulo, at walang pakialam ang mga nakatataas. Kulang ang kagamitan at tauhan, ngunit sinabi ng kanyang boss na hindi sila pwedeng gumastos ng dagdag na pera. Nawala ng ilang manggagawa si Donazuki, ngunit naniniwala siyang kaya niyang ayusin ang lahat kaya patuloy siyang nagtrabaho ng husto. Unti-unti siyang nauubos dahil sa mga hamon, ngunit sa wakas ay gumanda ang sitwasyon, at bumalik ang mga manggagawa. Ang lahat ng kanyang pagsisikap ay sa wakas nagbunga, at ang tagumpay ng planta ay nagsimulang umangat. Ngunit nabigla si Donazuki nang marinig niyang ipapadala siya sa ibang bansa muli. Tinanong niya ang sarili kung para saan ba ang lahat ng ito, ngunit dito natapos ang kanyang buhay nang mabundle siya ng scooter. Sa kasalukuyan, natulala si Donazuki matapos niyang mapagtanto na nasa ibang mundo na siya. Nagulat siya nang malaman na may nakakakilala sa kanyang pangalan, at ibinunyag ng Demon Lord na si Donazuki ay isa sa mga elite generals ng kanyang hukbo. Siya na ngayon ang dakilang overseas manager. Hawak ng Demon Lord ang buong kasaysayan ng trabaho ni Donazuki, at labis siyang humanga rito. Nakita niya kung paano na ibalik ni Donazuki ang nalulugmok na planta ng kuryente at napagpasyahan niyang karapat-dapat ito sa kanyang hukbo. Siyempre, naguguluhan at natatakot si Donazuki dahil ang pagsali sa hukbo ng Demon Lord ay hindi isang karera na kailanman niyang inisip. Sa halip na umakyat sa corporate ladder, parang nahulog siya rito ng tuluyan. Naramdaman ng Demon Lord ang kanyang pag-aalinlangan, kaya ibinunyag niya ang mga magagandang benepisyo na kaakibat ng pagiging isa sa kanyang 4 na elite generals. Makakatanggap si Donazuki ng kabayaran at kapangyarihan na katumbas ng mga department manager sa kanyang dating mundo. Makakapili siya ng kanyang mga tauhan, at magkakaroon pa siya ng sariling opisina. Napakaganda ng mga benepisyo, at wala talagang dahilan para magreklamo si Donazuki. Inalok pa nga ng Demon Lord na ibalik siya sa kanyang dating mundo kung tatanggihan niya ang alok. Naiinis si Donazuki sa Demon Lord dahil kahit ang karapatang pantao ng manggagawa ay iginagalang nito. Nagpress si Donazuki habang iniisip kung gaano siya pinabayaan sa kanyang dating trabaho. Sinabi niya na hindi siya pinapahalagahan ng kanyang boss, hindi niya kailanman natugunan ang kanilang mga inaasahan, at ang mga hindi makapag-ambag sa organisasyon ay itinuturing na basura. Dahil dito, naisip ni Donazuki na isa siyang basura kaya sinabi niya sa Demon Lord na hindi siya karapat-dapat sa hukbo nito. Patuloy na minamaliit ni Donazuki ang sarili, ngunit hindi ito tinanggap ng Demon Lord. Tinawag niyang mga hanggal ang mga dating boss ni Donazuki at sinabing ang mga hanggal ay pinapahalagahan lamang ang mga nakikita nila. Hindi nila pinapansin ang mga gawaing nagaganap sa likod ng mga eksena. Ang Demon Lord, sa kabilang banda, ay nakita ang trabaho ni Donazuki, at naniniwala siyang maipapakita nito ang buong potensyal ng salaryman. Sinabi niya na hindi si Donazuki ang magpapasya kung siya ay walang kwenta o hindi, at hindi rin ang kanyang mga dating boss. Sinabi ng Demon Lord na siya ang magpapasya dahil siya ang nangangailangan kay Donazuki. Ipinaliwanag niya na may dalawang pagpipilian si Donazuki, sirain ang kanyang buhay sa pagtatrabaho para sa mga hanggal o maglingkod sa Demon Lord at abutin ang langit. Nag-aalangan pa rin si Donazuki kung ano ang sasabihin, ngunit biglang nakialam si Olandra. Tumutol siya dahil hindi niya maisip kung paano magiging bahagi ng 4 na elite generals ang isang mahina na tao. Tumanggi rin ang iba, at sumang-ayon si Donazuki sa kanila. Ipinakita ng Demon Lord ang kanyang mahusay na pamumuno ng isaalang-alang niya ang kanilang mga opinyon, at nagulat si Donazuki nang magdesisyon ng Demon Lord na subukan siya. Desperado si Donazuki na ipaliwanag na wala siyang kapangyarihan, ngunit nasa sabik ang iba sa ideya. Narinig ni Olandra na ang mga tao mula sa ibang mundo ay may espesyal na kapangyarihan, at gusto niya itong makita.
Sinubukan niya si Donosuke gamit ang kanyang pinakamapanganib na atake, at napagtanto ni Donosuke na hindi na siya makakaligtas. Sa kabutihang palad, pinigilan siya ng Demon Lord. Galit na galit si Elandria at gustong malaman kung bakit siya pinigilan, kaya ipinaliwanag ng Demon Lord na hinimatay lang si Donosuke sa sobrang gulat. Malinaw na isa lamang siyang ordinaryong tao, at ipinaliwanag ng Demon Lord na wala talagang kapangyarihan si Donosuke. Siyempre, mas lalong tumutol ang iba dahil ang isang walang kakayahang tao ay hindi kailanman tatanggapin sa isang hukbo na puno ng makapangyarihang mga halimaw. Mayroong tensyon sa kapangyarihan sa pagitan ng mga demonyo at mga demi-human sa hukbo, at tiyak na mapapahamak si Donosuke. Sinisisi ni Nom ang mga demonyo para sa tensyon, ngunit sinisisi naman ni Old Mandra ang mga demi-human. Malinaw ang alitan sa kanilang hanay, ngunit ito mismo ang dahilan kung bakit gustong ipasok ng Demon Lord si Donosuke. Hindi niya kailangan si Donosuke dahil sa lakas nito, kailangan niya ito dahil sa pagiging madiskarte nito. Bigla namang bumalik ang malay ni Donosuke habang iniisip pa rin kung paano siya madudurog ng sipa ni Elandria. Sinabi ng Demon Lord na hindi kailangang mag-alala si Donosuke. Hindi niya ito kailangan para sa anumang pisikal na kakayahan, at bibigyan niya ang Salaraime ng angkop na pagsubok. Nakakatakot pa rin ito para kay Donosuke dahil napagtanto niyang ito ay isang pagsusulit sa pagpasok sa ibang mundo. Ipinaliwanag ng Demon Lord ang detalye at sinabi na ang kanyang hukbo ay sinusubukang makipagkasundo sa ilang tribo sa paligid ng kanilang lupain. Sa kasamaang palad, ang negosasyon sa isang tribo, lalo na sa Minotaur tribe, ay hindi nagiging maayos. Ito ang dahilan kung bakit ang pagsusulit ni Donosuke ay ang matagumpay na makipagkasundo sa Minotaur tribe. Sa tulong ng mahusay na kakayahan sa pakikipag-usap ni Donosuke, kailangang makuha niya ang tiwala ng mga Minotaur at akayin sila papunta sa Demon Army. Nagulat si Donosuke sa biglaang pagbabago sa kanyang buhay, at sinabi ng Demon Lord na tanungin niya si Elandria kung may mga tanong siya. Sa kasamaang palad, hindi gusto ni Elandria si Donosuke, at sigurado siyang hindi papasa si Donosuke sa pagsusulit. Siyempre, mababa ang tiwala sa sarili ng ating bida at iniisip lang niya na isa siyang walang kwentang Salaraime na walang kakayahan sa mahika at walang espesyal na kakayahan. Gayunpaman, hindi pa siya kailanman nagtrabaho para sa isang taong tunay na nangangailangan sa kanya, kaya gusto talagang patunayan ni Donosuke ang sarili sa Demon Lord. Pagdating nila sa silid kung saan naroon ang punong Minotaur, takot na takot si Donosuke sa kahulugan ng malaking pinto. Binalaan siya ni Elandria na ang mga Minotaur ay mabangis. Sinabi niya sa ating bida na kailangan niyang mag-ingat, kung hindi, maaapakan siya hanggang mamatay at magiging isang carpet na tao. Sinabi ni Donosuke sa kanyang sarili na gagawin niya ang lahat ng kanyang makakaya, ngunit lahat ng ito ay gumuho nang makita niya kung gaano nakakatakot ang Minotaur. Tunay itong sagisag ng karahasan, at inisip ni Donosuke na madudurog siya. Nagpa siya si Omandro na tulungan ang kawawang Salaraime at ipakita kung paano ginagawa ang negosasyon. Hiniling niya na pakinggan ng makapangyarihang Terius ang kanyang sasabihin, at naramdaman ni Donosuke na magkakaroon siya ng mediator. Gayunpaman, ang kanyang pag-asa ay agad na nawala nang magsimula lang sumigaw si Omandra kay Terius. Malinaw na isa siyang napakasamang tagapagnegosasyon, at bumalik lang si Terius sa kanyang silid. Ibinunyag ni Omandra na maayos ang negosasyon sa mga Minotaur noong una, ngunit sa hindi maipaliwanag na dahilan, nagsimula ng tanggihan ni Terius ang lahat. Patuloy na sinubukan ni Elandria na tapusin ang negosasyon araw-araw, ngunit paulit-ulit lamang na sinasabi ni Terius ang hindi nang paulit-ulit. Bukod pa roon, nagdala siya ng kung ano-anong basura para itapon sa kanyang silid. Gumagawa si Terius ng ingay habang nagwawala siya sa kanyang kwarto, kaya iniwan na lang ni Elandria ang natitira kay Donosuke. Natakot ang ating bida habang patuloy na nagwawala ang dambuhalang hayop, kaya naisipan niyang maglakad-lakad. Lubos siyang nagdududa na makakaya niyang makipag-usap kay Terius, at naririnig pa niya si Omandra na pinapuna siya matapos siyang mab-aigo. Bigla na lang napansin ni Donosuke na nasa isang bar siya. Umorder siya ng pangkaraniwan, at naisip kung gaano ka-imposibleng makipagnegosasyon sa isang taong ayaw makipagtulungan. Sa sandaling iyon, naalala ni Donosuke na naranasan na niya ang isang sitwasyon na katulad nito. May kliyente siyang paulit-ulit na tumatanggi, at handa na sanang sumuko si Donosuke sa negosasyon. Subalit nang magkatitigan sila, nagkaintindihan din sila sa wakas. Ngayon, nagkaroon si Donosuke ng bagong tiwala sa sarili at determinasyong ayusin ang mga bagay. Makikita natin na nag-uulat si Elandria sa Demon Lord. Pinagdududahan niya na makukompleto ng isang dayuhan ang negosasyon, ngunit binigyan ng Demon Lord ng karagdagang oras si Donosuke. Pinuntahan ni Omandra si Donosuke para tingnan siya, ngunit nagulat siya nang makita si Donosuke na naghahalongkat ng basura. Ipinaliwanag ni Donosuke na gusto niyang magkaroon ng maayos na pag-uusap sa Minotaur, ngunit iniisip ni Elandria na imposible iyon.
May malaking problema sa ugali ng hayop, at wala itong interes na makipagkasundo. Nagulat siya, gayunpaman, nang sabihin ni Donosuke na masyado siyang madaling sumusuko, at hindi nagiging maayos ang negosasyon dahil posibleng may maling pagkakaintindihan. Ang tanging paraan para maayos ang mga bagay ay ang magtitigan at magtayo ng tiwala sa isa't isa. Buong kumpiyansang sinabi ng ating bida kay Elandra na panoorin siya habang tinatapos niya ang negosasyon, at napamangha siya sa naging pagbabago nito. Kinabukasan, biglang pumasok si Elandra sa silid at nagulat nang makita itong magulo. Inakala niyang nagkaroon ng laban, ngunit lumitaw si Donosuke, at sinisi siya ni Elandra sa gulo. Tinanong niya kung nasaan si Teries, at inihayag ni Donosuke na kasalukuyan na itong gumagawa ng kasunduan sa Demon Lord. Lubos na nalitaw si Old Mandra, kaya nilinaw ni Donosuke na ang mga Minotaur at ang Demon Army ay sa wakas magiging magkaalyado na. Tumanggi si Amandra na maniwala na nakompleto ni Donosuke ang negosasyon sa loob lamang ng isang gabi, lalo na't napakahirap ni Teries mula pa noong simula. Ipinaliwanag ni Donosuke na, kailangan mong kilalanin ang iyong sarili upang makilala ang iyong kalaban, ngunit wala siyang ideya kung ano ang ibig niyang sabihin. Karagdagang ipinaliwanag ni Donosuke na inakala ni Mandra na tinatanggihan ni Teries ang negosasyon. Inakala niyang bumabagsak na ang lahat. Ipinaliwanag ni Donosuke na ang totoo, akala ni Teries ay maayos ang usapan. Natulungan si Donosuke na maunawaan ang problema dahil sa karanasan niya sa isang tao na paulit-ulit na nagsasabing, hindi. Kahit ano ang subukan ni Donosuke, hindi niya makumbinsi ang corporate boss na sumang-ayon sa negosasyon. Habang patuloy nilang dinidetalye ang usapan, lalo lang nagiging emosyonal ang lalaki. Hanggang sa halos sumuko na si Donosuke, doon na siya nakipagkamay. Napag-alaman niya na gustong makipag-usap ng lalaki ng masigla at marinig ang maraming detalye. Sa ilang mga bansa at kultura, ang pagiging emosyonal at masigla ay maganda. Doon nagmula ang hindi pagkakaintindihan. Nang tumitik si Donosuke kay Teries at talagang kinausap ito, nalaman niya ang lahat. Si Teries ay naging masigla lang, ngunit inakala ni Elandra na gusto nitong makipaglaban. Kaya lalo itong nagalit nang binalak niyang tapusin ang negosasyon dahil sa asal nito. Bukod pa rito, kaugalian sa tribo ng Minotaur na magdala ng dayami sa silid kapag tumutuloy sila. Ginagawa ito ng mababait na Minotaur upang matiyak na hindi masira ang kama ng bahay dahil malalaki ang katawan nila. Ang dayami niya ay napagkamalang basura, kaya kinailangang matulog ni Teries sa sahig, at siya'y kulang sa tulog. Sobrang naiinis siya kaya hindi niya maiparating ang nararamdaman niya sa paraang maiintindihan ni Elandra. Napagtanto ni Elandra na nagkulang siya sa pagsisikap na unawain si Teries, ngunit inako rin ni Teries ang bahagi ng kasalanan. Nagsorry ang dalawa sa isa't isa, at nagpasalamat si Teries kay Donosuke para sa lahat. Habang nagpaalam sila, ipinaliwanag ng Demon Lord na ang matagumpay na negosasyon ay dahil sa talento ni Donosuke, ang kakayahan niyang mapansin ang mga bagay na karaniwang hindi napapansin ng iba. Sinabi ng Demon Lord na pumasa si Donosuke sa pagsubok at tinanggap siya bilang bagong miyembro ng 4 Elite Generals. Hindi na nagdududa si Old Mandra sa Salman, at sinabi ng Demon Lord na iabot niya ang kanyang braso. Binigyan siya ng Demon Lord ng Pulse Ares at sinabi na ito ang magsisilbing patunay na isa siya sa mga dakilang general. Buo ang tiwala ng Demon Lord sa kanya at sinabi kay Donosuke na gawin ang sa tingin niya ay tama at gawin ang pinaniniwalaan niyang makabubuti. Pagkatapos magpasalamat ni Donosuke sa Demon Lord, itinaas ni Amandra ang kanyang braso sa kanya. Galit siya nang hindi niya alam kung ano ang ginagawa nito, kaya sinabi niya kay Donosuke na itaas din ang braso niya. Ginawa ito ni Donosuke, at opisyal na sinabi ng dalawa ang kanilang mga titulo sa isa't isa. Ipinaliwanag ni Amandra na ganito tanggapin ng kanyang angkan ang mga bagong kaibigan, ngunit bumalik siya sa dating ugali at sinabi na hindi pa niya lubos na kinikilala si Donosuke. Tumakbo ang dalawa ng magkasama, at naisip ng Demon Lord na ang isang grupo na sumusuporta sa isa't isa ay mas lalakas. Sa kasamaang palad, ang kanyang hukbo ay nananatiling hilaw at hindi pa kompleto. Gayunpaman, magiging liwanag nila si Donosuke, at ang kanyang liwanag ang magbibigay daan upang ang hukbo ay tunay na magningning. Salamat sa panonood ng aking recap. Mag-subscribe sa channel para sa higit pang mga video.